Magandang araw po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa araw na ito na kung saan binigyan tayo muli ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang mga salita. At nais ko rin pong batiin ang lahat, mga kapatid, lalo na po yung mga nasa ibang bansa na nagsisikap po para po sa kanilang pamilya. I pray that the Lord will bless you, the Lord will take care of you, bigyan kayo ng mabuting kalusugan, bigyan kayo ng kasaganaan, pabor galing sa Diyos. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon dyan. At ganun din sa mga kapatid na nandito sa Pilipinas, ang Diyos din po magpala sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po ang patuloy na magbigay sa atin ng kalakasan, lalo na po sa ating kasalukuyang kalalagayan. Ang Diyos po ang mag-iingat sa atin. And we believe that God still sits on the throne and He is in full control. But before anything else, let us come to the Lord in prayer. At hinihiling ko po na ako po inyong samahan, mga kapatid. Let us pray. Father, we thank you. We bless you for this wonderful day that you've given us to study once again your word. I pray, Father God, that you will continue to enlarge the capacity of our spirit as we receive your word. And I pray, Lord, that the fresh word from heaven will enable us to understand and to align ourselves according to the pattern, according to the biblical pattern and principles na gusto po ninyong aming matutunan. Sa mga oras na ito, Lord, patuloy namin dinadalangin ang lahat ng mayroong karamdaman, lalo na po sa Kanya, O Diyos, na infected ng COVID-19. We ask you, Father God, to heal him or her immediately, Lord. Salamat po na marami. At maging yung mayroong high blood pressure, mayroong mga arthritis o anumang klaseng karamdaman. Some of you are having difficulty in your breathing. Some of you have fever. I decree that those sickness will disappear right now in the name of Jesus. Iba sa inyo ho, sa bituka, meron kayong karamdaman. I pray for God's healing. I rebuke all cancer in the name of Jesus. Disappear in Jesus' powerful name. Receive it. It's for you, kapatid, ngayong gabi. Just receive your healing. What kind of sickness it is, from the top of your head down to the sole of your feet, I decree that all kinds of sickness will disappear in the name of Jesus and receive your healing in Jesus' powerful name. Hallelujah. And I also pray, O God, for your divine provision, lalo na po sa mga kapatid na nangailangan, here and abroad. Ingatan niyo pang bawat isa, ang kanilang pamilya, lalo po mga nasalanta sa North Luzon. I pray, Lord, that you will bless them powerfully at ano man nawala sa kanila, Lord, ay maibalik. At ganoon din, dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga apektado rin po sa baha. We just pray, Father God, that you will bless our nation. Salamat po. And those who are nakaranas po ng struggle, nakaranas po, Panginoon, ng depression, nakaranas po, Diyos, ng fear. Father, I pray in the name of Jesus that you will bless them powerfully. Let your peace and joy, righteousness and holiness flow over their lives so that they will be restored. I pray, Father God, I release the blessings from on high. And Lord, I decree also, Lord, that your blessings, your peace, your joy, your righteousness will flow like rivers. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayong gabi, O Diyos, I pray, Lord God, that divine blessings, divine power, divine intervention, divine wisdom, knowledge, and understanding will flow. Divine anointing and power will flow powerfully, Lord God, sa Spirit, Panginoon, even in the internet. Father God, I pray for strong internet connection in the name of Jesus so that your word will be delivered powerfully tonight in every houses, Panginoon, and every spirit na nakikinig sa gabing ito. Salamat po, God, Holy Spirit, from the beginning till the end of this study. Speak to us in a very powerful way. I encourage you, people of God, sons of God, receive your healing, receive your provision, receive your peace and joy, and most especially, receive your victory. We were called to become victorious. We are more than conquerors through Him, the Lord Jesus Christ, who loved us. This is our prayer in the powerful name of Jesus, and the blessed people of God declare, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Muli, maraming salamat sa Diyos sa pagkakataong itong pinagkalob sa atin. At muli, ako po'y bumabati sa lahat ng mga tagapakinig sa mga oras na ito. Salamat to sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook. Kayo po'y pagpalain ng Panginoon. Live rin po tayo ngayon sa YouTube.
At ako po ay namamanhik sa inyo, ibahagi nyo po ito sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak ng mga Kristiyano upang sila rin po ay makarinig ng salita ng Diyos. We are now in the continuation of our study about biblical principles that empower and establish our faith to secure our victory. Ang subtopic po natin ngayon is being good stewards of our relationship with our pastor. So, we've discussed it already because this topic is seldom tackled or seldom discussed in every churches. Why? Kasi mayroon pong malaking barrier or mayroon pong malaking pangamba na ang isang pastor ay magdi-discuss ng relationship or connection ng kanyang mga miyembro sa kanya. But again, if nobody will discuss this, if nobody will study this, then who will be the one? Sino ating ini-expect na magtuturo nito? Alangan namang unbeliever. Naunawaan natin. So we need to teach this, mga kapatid. And then while you're listening tonight, just open your spirit, welcome the Word of God, because all of these principles is being backed up with the Word at para makita natin. Para magkaroon tayo ng pagkaunawa kung gaano talaga kahalaga ang ayusin natin ang relasyon natin sa ating mga pastor. So being a good steward of your relationship with your pastor, because your pastor is the carrier of your grace. So we've discussed that already. And the ultimate protocol and principle of God in shepherding is the Lord will provide, the Lord will appoint a man that serves as your spiritual covering and the grace, the carrier of your grace. Ang ating pong reference dyan, sulat niyo po kung kayo nagsusulat, Psalm 77 verse 20 sa Living Bible. You lead your people along the road like a flock of sheep with Moses and Aaron as their shepherds. So God will shepherd you through a human shepherd. Ikaw o Diyos ang nanguna sa bayan mong parangkawan, si Moises at si Aaron, yung iyong naging kamay. So one of the major responsibility of a pastor is to be the hand of God. He serves as the hand of God to form Christ in you. So, katotohanan, it was God who provided and placed a pastor to lead and oversee your life. Ibig ka ng Diyos pagpastoran. Don't get me wrong. Ibig ng Diyos pagpastoran ang bawat tao. Pero gagawin niyo yun sa pamamagitan ng taong itatalaga niya sa buhay mo. If you have a clear understanding of true shepherding, biblical shepherding, malinaw sa iyo dapat. Kasi kung wala na yung mga pastor, kung hindi na sila kailangan, dapat wala na ring church. Nagkaunawan tayo. Because if everybody can go directly to the Lord Jesus Christ, would it be possible? Yes, of course, because nothing is impossible with God. But why is it that God allow us to be connected to a person? Why God lived or left the fivefold ministry, the apostles, the prophets, the evangelists, pastors, and workers, or teachers, para magiging gabay. Ang trabaho nila is to equip God's people and to prepare them in the work of God. Nagkakaunawaan tayo? So, mahalaga that this fivefold ministry, we should know their responsibility and assignment. At sila yung tinalaga ng Diyos para magiging gabay natin. Kailanman hindi nagkamali ang Diyos sa paglagay ng pastor na gagabay sa buhay mo. Okay God wants you to know that if you are connected, you are in for a powerful change. Sabi ni Dr. Jonathan David, ang isang tao daw, isang mananampalataya na strongly and accurately connected sa kanyang pastor, siya ay pasok na sa isang makapangyarihan na pagbabago. Okay, kahit saan tayo pumunta, nakikita po natin ang mga taong sumusunod sa kanilang pastor, sa ang mga mananampalataya na nagpapasakop sa kanilang pastor, sinusunod ang bawat pangangaral, tunay nakakaranas sila ng pagbabago. Okay, pag walang nagpapastor sa iyo, walang Kristo na mahuhubog sa buhay mo. Ang sabi sa Romans 8:29, for those he foreknew, He predestined them to be conformed in the likeness of His Son, so that He might be the firstborn among the brothers and sisters. Isa sa destinasyon, ang pinaka-destinasyon at nakahanda ang bawat mananampalataya. Watch me now. Ang bawat mananampalataya ay nakahanda na sa isang destinasyon na maging katulad ng Panginoong Hesukristo. And to be conformed in the likeness of God is not as easy as that. It's not an automatic thing. It involve a man, a man that will mold your life, that will,
refine your life, that will teach you, discipline you, for you to be conformed in the likeness of God. And that is none other than your pastor. Nagkaunawaan po tayo. Hindi ho pwede, kapatid, makinig po kayo. Hindi pwedeng mag-church ka lang, tapos hindi ka connected sa pastor mo. It is good as nothing. Para lang ho alam ninyo. Napansin nyo ho, kayong mga nag-church lang, pero hindi ka strongly connected sa pastor, you are still driving your own life, ikaw pa rin ang nangunguna sa buhay mo, ikaw lang ang nagdesisyon, ano nangyayari? Puro palpak. Alam niyo bakit puro palpak? Kasi walang anointing na dumadaloy galing sa Diyos. Walang guidance, walang knowledge, walang wisdom na galing sa Diyos. Kasi ang lahat ng kailangan mo to guide you, especially during crucial decision making, kaya nakadeposito sa pastor mo yan. So that the moment you approach your pastor, you connect to your pastor, pag humihingi ka ng payo, mayroon siyang God's favor, mayroon siyang God factor, para pagka-receive mo ng payo, mas lalong naging accurate ang galaw mo, naging accurate ang pag-apply mo ng mga payo or mga advices para magiging matagumpay yung crucial na kalalagayan ng buhay mo. That's the role of your pastor. So pinakita rin natin na nakaraan na in the last days, there will be avalanche of deception, and those who are loosely connected to their pastor will be the first casualty of it. Okay? So, we have example natin, si Judas, si Demas, si Uzziah. So, we've discussed it already. At ang ating pong babala, the moment that we are loose and we are not strongly connected to the carrier of our grace, by the way, your pastor is not just the carrier of your grace, he is also the carrier of now word, the now word of God. Lagi niyong tandaan, sabi sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Pag sinasabing proceeding word, it is the now word. It is the word for the season. Ibig sabihin, ito yung mga salita na magagamit mo sa kasalukuyang kapanahunan. And your pastor is not just the carrier of God's grace for you, but he is also the carrier of God's now word for you. Imagine yourself, not receiving the grace of God, not receiving the now word of God. Saan kaya pupulutin ang ganitong klaseng mga mananampalataya? No wonder maraming mga mananampalataya asal ulila. Mayroong church na pinapuntahan but hindi connected sa father of the house. What happened? Parang ulila. You know, orphans, ano yung kanilang klase ng pamumuhay? Puro struggle. Anong klase ng pamumuhay? Yung food nila talagang hindi talaga pinre-prepare ng kanilang pastor. Kumbaga, sila ay mga kung saan-saan pumupulot. Yan ang trabaho, yan ang buhay ng orphan. But sons and daughters in the house, they are well they are well fed, they are well provided. Why? Because they are sons and daughters in the house. Mga kapatid, buksan mo ang iyong kaisipan, buksan mo ang puso at higit sa lahat ang iyong espiritu sa gabing ito. Be careful because the spirit of deception is about to be launched. Actually, they are now launched. Kaya nga, yung mga hindi strongly and accurately connected sa kanilang pastor at wala hong nare-receive na grace of God at saka now word of God, they will be the first casualties para ho sa deception na ito. I've also shown you yung mga strongly and accurately connected sa kanilang mga pastor. Sila naman ho itong mga hindi ho matatangay ng pandaraya. Sila naman ho itong mga mananatiling tapat hanggang wakas. Una sa Diyos, pangalawa rin sa kanilang pastor. So, example natin si Elisha at Elijah, it is a very concrete example kung paano dapat ang ideal relationship ng pastor at tupa sa loob ng church. Alam niyo ba na pinagsamantalahan ni Satanas at tinitake advantage niya ang lack of knowledge ng isang mananampalataya? Linawin ko muli ito, ha? Hosea 4:6, it says, my people perish because lack of knowledge. Lack of knowledge also means ignorance. And one of the meaning of ignorance sa Hebrew ay darkness. And the devil is the prince of darkness. Naunawaan niyo, kaya pag ang isang mananampalataya ignorante, nasa kadiliman siya. At dahil ang demonyo ay Diyos ng kadiliman. Okay? Ano naman ang Diyos? Ang Diyos ay Diyos ng kaliwanagan. And light, in the Hebrew word, ito rin ay ang ibig sabihin, knowledge. Nagkanawan ho? So when the light comes, darkness disappear. God sent me to you tonight
to bring light. Bigyan kayo ng kaliwanagan sa salita ng Diyos. Because if you keep on assuming na kahit hindi ako konektado sa pastor ko, sa Diyos ako direkta, paano mo ngayong kukontrahin yung Psalm 77 verse 20? So you will only have a hard time. Elisha to Elijah, ano sabi niya? As long as the Lord lives and you live, I will not leave you. It is called covenant relationship. Ilang ulit ko nang sinasabi, hanggat walang covenant relationship between you and your pastor, forget victory, forget breakthrough. Ano ang covenant relationship? Simple lang ho, Tagalogin natin, sabi ni Pastor Wilbert, walang iwanan, walang laglagan. Kahit masaktan, kahit ma-offend, walang iwanan, walang laglagan. Why? Because you are following your pastor not just for him, but it is beyond him. It is about the mandate. It is about what God wants you to do in the church where you belong. Nagkaunawan ho tayo. Lahat talaga, mayroon talagang flaws. Ibig sabihin, mayroon talaga tayong kahinaan. Mayroon tayong hindi naman perfecto lahat eh. Pastor mo, hindi rin perfecto. Abay, lalo ka naman. Naunawaan ho natin. Pero if we have a covenant relationship, that even though you are being hurt, and even though mayroon kang nakita na hindi mo gusto, but because it is a covenant relationship before God, ano mangyayari? You will keep on going. Bakit? It is now beyond. It is now beyond relationship with your pastor. It is now beyond his being shepherd to you. It is now about the mandate of God. It is now about God who gave him to you to lead you. Yun na ho ang covenant relationship. Kaya walang iwanan, walang laglagan. Another example, si Ruth tsaka si Naomi, makita natin, sabi ni Ruth, for where you go, I will go. Your people will be my people, and your God will be my God. Where you die, I will die. Napakatindi nito. Sabi ko nakaraan, sana makuha ito lahat ng mga mananampalataya, mga young people, makinig ho kayo ha. The only thing that will separate you from your pastor is death. Nakuha ho natin? Pag ganito, mga pastor, pag ganito ang commitment ng mga miyembro natin, magiging malakas ang simbahan. Because they will not be offended, they will not leave the church, but they will stay. Kasi kahit ma-offend ang isang tao, di naman siya namamatay. Di ba? Pag na-offend ka, buhay ka pa rin. Ang pwede lang maghiwalay sa iyo, kamatayan. Ito ang klase ng commitment na ayaw ng demonyo na matutunan ng isang mananampalataya. Kasi kung lahat ng mananampalataya, mayroong covenant relationship, walang iwanan, walang laglagan, kamatayan lang ang pwede maghiwalay sa atin, pastor. I'm telling you, the church will become strong. The church will become unstoppable. The church will become immovable. The church will become a breakthrough church. Unusual church. But because of lack of knowledge, because of darkness, what happened? Nakita niyo ho kung gaano kalupit ang pagkadaya at ang pagka-ignorante ng maraming mananampalataya. Mainam ho na ganito natin sasabihin para ho mayroon kayong maliwanag na pagkaunawa that if you are the one that God being dealt by God tonight, just respond right. Mahalaga ho sa bawat salita ng Diyos na naririnig natin, tama sagot natin. Mahalaga ho na mag-yield tayo sa dealing ng Panginoon. Huwag tayong mag-resist. Nagkaunawaan ho tayo. Your connection to the carrier of your grace and now word will not only secure your supply, it will also secure your protection and provision that enables you to receive accurate instructions to reach your God-given destiny. One more time, ulitin ko. Your pastor is not just the carrier of your grace, but he is also the carrier of your now word. And he will be the one to lead you towards your provision. Now tell me, will you not connect? Ngayong alam mo na ito pala ang kayang gawin ng pastor mo. Ilan sa inyo ho, naranasan ninyo? Pag kayo ay nag-connect before, makikita nyo smooth ho yung blessing. Bakit? Kasi every time you connect to your pastor and you ask for the release of grace, you ask for guidance, you ask for his leading, what happened? The operation in heaven takes place. Bakit? Kasi tama ang protocol na ginagalawan mo. Tama yung prosesong ginagalawan mo.
Nagkaunawan. Pero sad to say, marami hong mga miyembro, mas connected pa sa kapwa-miyembro at mas nakikinig sa kapwa-miyembro kaysa pastor. Ganito ang example niyan, kapatid, ha? Para maintindihan nyo. Halimbawa, kung kayo'y nasa isang lugar, halimbawa, Kuwait. Sa Kuwait ho, mayroon ho tayong ambassador. Ambassador for Kuwait from the Philippines. Lagi niyong tandaan, maraming mga worker sa Kuwait, mga Filipino rin. Pag may problema ka, halimbawa, inabuso ka, halimbawa, hindi ka tinrato ng tama ng iyong boss, ang unang ginagawa ng mga Pilipino doon, nagsusumbong sa kapwa Pilipino. Nakalimutan nila yung pidos nila, yung kanilang seminar, na pag mayroong issue sa inyo, pwede mong ipaabot sa kapwa Pilipino, but siguraduhin mo makarating sa ambasador, sa embassy. Bakit? Kasi ang presidente ng Pilipinas makikinig lang sa ambasador sa lugar na kung saan ka naroon. Hindi siya makikinig sa kapwa mo Pilipino. Baka gumagawa lang ng istorya yan. Nagkaunawan ba tayo? Malinaw. So kailangan siguraduhin mo, mapaabot mo sa embassy yung issue mo. Because the moment na mag-reach sa embassy, magdidesisyon ka agad, yung ambassador, huwag ka nang bumalik, dito ka na. Dahil the moment, watch me now, the moment ang isang OFW ay naroon sa embahada, kahit sa lugar na yan, basta nasa embahada siya ng Pilipinas. Okay, nasa embassy siya ng Pilipinas, kahit saang lugar yan, he or she is safe. Malinaw na. But the problem is because of ignorance, mas nagsasabi sa kapwa OFW. Ang kapwa OFW mo, hindi siya pakikinggan ng presidente ng Pilipinas. Every ambassadors has a direct line sa presidente ng bansa. Because ang usapan dyan, any problem in that country where the ambassador of the Philippines is located, ano mangyayari? Papakinggan siya kasi lahat ng issue sa lugar na yan o sa country na yan, sa kanya dapat magmumula at siya ang mag-inform. In-inform mo sa kapwa mo OFW, ano nangyayari? Wala. Malinaw. Ganon din sa spiritual. Wala sa kapwa-miyembro mo yung blessing. Wala sa kapwa-miyembro mo yung leading towards your provision. Higit sa lahat, wala sa kanya yung na word. Panis na word siguro pwede. Mga hindi godly. Yan ang maririnig mo. That is why mahalaga na makarating ang mensahe saan? Makarating ang issue, ang concern sa ambassador. Ganon din, the ambassador of God in the church is none other than your pastor. Your pastor is the recipient of the grace of God. He is the recipient of the now word of God. And he is the one in charge sa lahat ng issue ng lahat ng congregation. Kaya pag ipinaabot sa kanya, mananalangin siya ngayon sa Diyos ng Kalangitan. Ang Diyos ng Kalangitan, dahil ang tumatawag ay ambassador niya. Anong gagawin niya? Tutugunin niya ang kailangan ng mga miyembro at mga kongregasyon sa kinabibilangan na church na kanyang pinapangunahan. Malinaw na. That is why when the ambassador of Kuwait called President Duterte, what happened? The president acted right away. Why? Because it was the ambassador who called. Pero kung tumawag lang isang simpleng OFW, hindi niya pakikinggan. Kasi ang protocol, you need to tell that issue to the ambassador and the ambassador will be the one to tell the president. Malinaw na. Siguro naman, kahit grade 3, maintindihan niya sinasabi ko. Klaro? Pero sad to say, pag hindi pa rin klaro at hindi mo maunawan, di mo magawa, isa lang ibig sabihin, nabubuhay ka pa rin sa kadiliman. Anong kadiliman? Kaignorantihan. At ang kaignorantihan, ang siyang ginagamit ng demonyo na sandata sa isang mananampalataya. Kaya sa mga ignorante sa salita ng Diyos, walang kahirap-hirap ang demonyo na sila'y pabagsakin. Vice versa, sa mga malalim at matalas naman salita ng Diyos, ina-apply kagad ang salita ng Diyos, hirap na hirap ang demonyo at wala siyang ibang gagawin, kundi iwanan na lang sila. Malinaw. I've shown you the priestly blessing. Number 1, your pastor will release God's blessing to you. Yan ang kayang gawin ng pastor mo. Kaya nga, napakaganda ho nito. Pinakita ng Diyos sa atin that the way for Him to bless His people is through His servant. Linawin ko Verse 23, verse 22, number 6, the Lord said to Moses, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the people or the Israelites. Verse 27, so they will put my name on the Israelites and I will bless them. I remembered John Wesley, anong sabi niya? Without
God, man cannot. But without man, God will not. Pinapakita lang ng Diyos. Kung mayroon siyang gagawin sa mundo, gagamit siya ng tao. Kung mayroon siyang gagawing pagbabago sa buhay mo at sa buhay ko, gagamit siya ng tao. Sa kaso ng mga kongregasyon sa loob ng simbahan, ang gagamitin niyang tao, pastor mo. Sa kaso naman ng pastor, ang gagamitin niyang tao, yung nagme-mentor o ang kanyang spiritual father. In every move of God, He will always use a man. Kaya forget those deception from the enemy. You can be strong alone. No. You will be strengthened alone. Cannot be. Because the Lord will always use a man. Without a man, God will not. That is why the Lord will always choose a man to minister to you. Kaya nga nilinaw sa Bible, di ba, walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. We need each other. You need your pastor. Pastor, you need your mentor. You need your spiritual father. This is the cycle of victory. But if you cut off the cycle of victory, then you're entering into the cycle of defeat. Malinaw? So your pastor can release God's blessings to you. Number 2, your pastor will secure God's protection for you. Number 3, your pastor will bring you to a place where you can be a blessing to others. Number 4, your pastor will release God's favor for you. Ang pabor ng Diyos, pastor mo ang dadaluyan. Ano pa? Your pastor can lead you to an even greater experience with God. As long as you obey, as long as you follow the word that He releases to you, what happened? It will take you to a greater experience with God. Your pastor can release God's peace for you. Gaya ng ating sinasabi palagi, ang iba magsabi sa iyo, God bless you, tama naman yun. Pero pag ang pastor nagsabi sa iyo, God bless you, something happens in the spirit. Why? Because it was the ambassador. It is the ambassador telling you, and his word is honored in heaven. Why? Because he is an ambassador of heaven for your life specifically. Number 7, your pastor had given the grace to transform your life for God's blessings to be released for you. So they will put my name on the Israelites and I will bless them. Nakita ko natin? The Lord will not automatically bless a person. He should be first be ministered by the servant of God. Nagkaunawaan? Habang nagme-minister sila Aaron at ang kanyang mga anak sa mga Israelita, ano sabi? They will put my name. Anong ibig sabihin niya? Sa time natin ngayon, your pastor serves as the hand of God over your life. He will form Christ. He will refine your life. He will discipline your life. What will happen? Once na matapos ang ministeryo ng pastor sa buhay mo, ang correcting, teaching, rebuking, and training, what comes next? The Lord will bless you. Mga kapatid, ang mga katotohanan ito'y matagal na naitago sa atin. Because even pastors are not confident to share this. Ang tanong ko nga, sino ang inaasahan mo mag-share nito? Don't tell me na yung unbeliever ang mag-share nito or mga profesor sa mga eskwelahan. Hindi ho. It takes a man that God chooses para mag-share nito. So tingnan natin yung God's process and protocol in shepherding. So in John 21:15-17, the Lord asked Peter, sabi ng Panginoon, do you love me? Anong sagot ni Pedro? You know that I love you? Yes, Lord. Pangalawa, sabi niya, feed my lamb. Tinanong niya uli, Peter, Simon, son of John, do you love me? Anong sagot ni Peter? Yes, Lord, you know that I love you. Take care of my sheep. The same question number 3, sabi ng Lord, feed my sheep. So dito tayo nagtapos. The expression of the pastor's love for God are manifested in the following: feeding God's lamb, supply all the necessary and accurate spiritual nourishments for new and young believers. Yan ang trabaho ng pastor. Okay, magsusupply ng nourishment, lalo sa mga baguhan. Pangalawa, take care of the sheep. Kaya nga ho, I am showing you bakit kailangan ka mag-submit sa pastor, bakit kailangan mong ayusin ang relationship mo sa pastor mo, because of his work. Because of his job. He is an overseer of your soul. You can just imagine, tagabantay ng iyong kaluluwa. Ang kaluluwa mo hindi nakikita. Kaya nga, madalas ang pastor na may misinterpret. Alam niyo bakit? Because of the nature of our job.
Minsan hindi namin kayo matansya, so ano mangyayari? Nagtatry kami na, halimbawa, nakabusangot ang mukha mo. Nagtatry kaming magtanong, may problema ka ba? O bigla kayo sasagot, bakit? Ang mukha ba ako may problema, pastor? So, makikita nyo, kaya most of the time, misinterpreted ang pastor. Why? Because of the nature of our job. That is why I'm showing you this. Magpe-prepare siya sa mga lamb, magbabantay siya at aalagaan niya. Bakit? Kasi yun ang pananagutan namin sa harapan ng Diyos pag humarap na kami. Anong gagawin niya sa kanyang pagtitake care? Protection. Okay? Ano pa? One way of taking care of the sheep is discipline. Kaya wag kayong magalit pag kayo dinidisiplina. Pag may nakita ang pastor sa buhay nyo na hindi tama, asahan nyo magkasalita yan. At wag nyo siyang i-intimidate. Pag siya ay magsaway, sundin nyo na kaagad. Hindi yung mag-retaliate pa yung iba. Mali na nga, naggagalit-galitan pa. You are killing yourself talaga. Kaya yung ibang mga pastor, hindi pabayaan ka na lang. Kasi alam na niya pag kinausap ka, pag dinidisiplina ka, lalo nagwawala yung iba. In these last days, watch me now. Pag ang pastor mo, dinidisiplina ka, sinasaway ka, mahalin mo yung pastor na yan. Kasi wala naman siyang pakinabang sa pagdidisiplina sa iyo. Ikaw ang gusto niyang tumino at umayos para wag kang masila ng demonyo. Pero pag ang pastor na palagi nagsasaway sa iyo, palaging nagpapaalala sa iyo, hindi na nagsasaway at nagpapaalala sa iyo, kahit alam mo na may ginagawa ka mali, isa lang ibig sabihin yan. Hinahayaan ka na niya. Kaya as long na yung pastor mo ay nagsusupply pa rin ng word sa iyo at nagsasaway sa iyo, magpasalamat ka. Ayan, Pastor's Appreciation Month pa ngayon. May time pa kayong humabol. Ayusin nyo na ang relasyon nyo sa pastor nyo. Una sa Diyos. Given na yung sa Diyos. Dapat talaga tumino ka sa Diyos. Pero dapat din, maayos din ang relasyon mo sa pastor mo. Ano pa? Guidance. Maraming iba mga mananampalataya sa church, gagawa ng isang bagay, hindi i-involve ang pastor. Pero pag sumabit na nagka-problema, tsaka sabihin sa pastor, you're so unfair. Kaya trabaho ng pastor, kasama na pag-iingat namin, gabayan kayo. At hindi naman kami all-knowing para malaman lahat ng gusto nyo at ginagawa nyo. Kaya nga kailangan, kung tama ang relasyon mo, magpapaalam ka. Dalawang klase ang ginagawa na marami. Una, nagpapaalam, yung iba pinaalam. It's two different things. Ang nagpapaalam, hindi mo pa sinimulan, nangingi ka ng guidance, nangingi ka ng counsel. Ang mga pinaalam, nagawa na, may sabit na, nag-ooperate na, pinaalam na lang. Saan ka sa dalawa, kapatid? Nagpapaalam o pinaalam na lang? Madalas sa mga nagpapaalam, nagagabayan, at dahil pastor nga, ang ambasador ng Diyos, authorized ambasador ng Panginoon, ano mangyayari? Pag nagpayo siya, mananalangin siya sa Diyos, at ang Diyos naman magre-reveal sa kanya, kaya ang payo na tatanggapin mo, yung gagawin mo, ano mangyayari? Mayroong God factor, may anointing galing sa Diyos. Bakit? Ambasador kasi ang nanghihingi ng gabay para sa iyo. Sa mga nagpaalam, pinaalam lang, ano nangyayari? Bago mo pinaalam sa pastor mo, ginawa mo na muna, and then you expect your pastor to pray for blessing sa ginagawa mo. Mali yan. Kaya huwag kang sumama loob mo, nag-pray ang pastor mo, walang nangyari, kasi pinaalam mo lang, inuuna mo munang gawin. Watch me now. Before you do anything, especially things that will affect your future, siguraduhin mo, pinapaalam mo muna sa pastor mo bilang isang taong wala na sa kadiliman, wala na sa kaignorantihan, nasa kaliwanagan, mayroon ng kaalaman. Simula sa gabing ito, magtanong ka, Pastor, gusto ko magtayo ng negosyo, ano po sa palagay nyo? Dapat ganun. Pastor, gusto ko, Pastor, gagawin ito, ano sa palagay nyo? Nagpapaalam. Yung isa, pinaalam, Pastor, yung negosyo ko pala nakatayo, pwede pakipag-pray? Sa akin, sa ngayon, hindi ko na yan pag-pray. Alam niyo bakit? Dahil yan ay tinayo mo nang walang paalam at walang gabay ng pastor. Tapos baka pag pinag-pray ko, bumagsak, ako pa ngayon ang sisisihin mo. Nagkaintindihan tayo? Protocol. Nagkaintindihan?
Guidance. Ano pa? Clarity of purpose. Your pastor will give you clarity of purpose. Hindi na humabilang sa 30 taon mahigit na aking paglilingkod. Marami na mga lumalapit humingi sa akin ng guidance. Clarity of purpose. Praise God. Marami sila nagsasabi, Pastor, kung hindi kita nakausap, hindi ko sana narating ko ngayon, or di kaya, baka napariwara na ako ngayon. Ganun lang. Yun ang joy ng pastor. See? Nakita nyo? Ano lang ang joy namin? Makita kayo maging matagumpay. Minsan unfair, no? Lahat ng pressure, lahat ng problema, idadagan nyo sa pastor para siyang dumping site ng inyong mga kabigatan, ng inyong problema. I am showing you the picture para ayusin mo relasyon mo sa pastor mo. Nagiging dumping site siya. Problema mo, prayer mo sa pamilya mo, pag may away kayo ng asawa mo, mayroon kayo di pagkakasundo sa pamilya, dadalhin mo sa pastor lahat yan, parang dumping site. Binaano mo sa kanya, tinambak mo lahat sa kanya. But because we are pastors, we just receive it, we prayed for it, we give you advice. Nakita niyo ho? Dumping site. Kaya nga naging shock absorber yung ibang pastor. No wonder most pastors get sick. Why? Because of too much pressure. Bukod sa sariling pressure sa sarili niya, sa pamilya niya, kasama pa yung mga kongregasyon niya. This is the reason why we are studying this. So that you will do your part. Be a good steward of your relationship with your pastor, knowing these things. Na pag ang pastor mo ay nasira ng mga problema, ikaw naman ngayon ang tutulong sa kanya para ang malaking tulong mo, kapatid, hindi na yung pasanin pa yung problema ng pastor, huwag ka lang pasaway, malaking tulong na yan. Pag may gagawin ka, ipaalam mo, huwag mong ipaalam. Malaking bagay yan. Feeding God's sheep, ito naman yung mga matured na, no? Strengthening the leaders, building them in the Word, forming Christ in their lives, leading them towards sonship. Nakita niyo ang trabaho ng pastor? Mga baguhan, magbabantay sa inyo, disiplinahin kayo, protektahan kayo, gabayan kayo, bigyan kayo ng clarity ng purpose, at yung mga nauna naman, nakita niyo yung agwat, baguhan, saka matagal na, yung matagal naman, dadalhin sila, popormahin si Kristo sa kanila, sila ay patatagin sa salita ng Diyos, si Kristo ay hubugin sa kanila, at higit sa lahat, dalhin sila sa pagiging anak. Nakita niyo yung balanse, yung ng pastor, paano niya binabalanse. Bukod pa dyan, may personal pa siyang pag-aaral, mayroon pa siyang pamilya, tao rin ang pastor niyo, mga kapatid. Para maintindihan niyo lang. Isang kasinungalingan ni Satanas, na pilit ay sinaksak sa bawat utak ng mananampalataya dahil yung kanilang mga pastor, yung inyong mga pastor ay malalakas. Hindi ho. Normal people, but they carry the calling from God. Yun lang yun. What's the difference between you and your pastor? Your pastor has the calling. Yun lang. Normal din. Naiinis, normal din. Nagugutom, normal din. Lahat ng kanormalan katulad mo. Ganon din siya. Ang kaibahan lang, mayroon siyang daladalang mandato at mayroon siyang tagkatawag sa Diyos na gabayan kayong lahat. That's the only difference. But that difference is very important and vital na dapat alalayan ng bawat mananampalataya ang kanilang pastor sa loob ng church para yung mandato na daladala niya, hindi magiging pabigat yung mga miyembro bagkos dahil tamang relasyon sa kanya. Ano nangyayari? Nagiging maayos ang takbo ng iglesia because nagkakaroon ng teamwork ang pastor at ang kongregasyon. Malinaw. Now, watch me now. Marami ang mga nagsasabi, sa preaching mo, pastor, parang pinapalitan na ng pastor yung Diyos. O linawin natin. The Lord Jesus Christ is the chief shepherd. Your pastor is the under shepherd. The chief shepherd, the Lord Jesus Christ, already sat down at the right hand of God in heaven. Tayo na nasa mundo, nag-iwan siya ng fivefold ministry, and one of the fivefold ministries, the pastors. The work of the pastor, sila yung nagsisilbing under shepherd. All pastors are under the Lord Jesus Christ, who is the chief shepherd.
Malinaw. Hindi nire-replace ng pastor yung role ng Diyos sa buhay mo, bagkos ang trabaho ng pastor, kaya maging accurate at good steward ka sa relationship mo sa Kanya. Why? Because He will be the one to lead you to Christ. He will be the one to form Christ in you para pag nagharap kayo ni Kristo, katanggap-tanggap ka. Ikaw ngayon, siya ang nagsasabing beautician mo in the Spirit. You are the bride of the groom. The groom is the Lord Jesus Christ. You are the bride and the one who beautify you, the one na nag-aayos sa iyo para pag iharap ka sa Panginoon, walang ibang kundi pastor mo. Ang mga malisyosong utak, pag hindi naintindihan itong teaching na to, sinasabi, nire-replace ng pastor yung role ng Diyos. Kailan? Nobody and no one can replace God in the life of a believer. God and God alone should be worshipped. But while we are still here on earth, surrounded with temptation, surrounded with the devil, ano mangyayari? Mayroong pastor na magbabantay para suntukin at batukan at labanan ng Satanas at yung mga temptation, bigyan ka ng grasya para mapagtagumpayan. Yan ang trabaho ng pastor, hindi nire-replace si Lord sa buhay mo. Malinaw. Ang trabaho niya, beautician in the Spirit para alisin ang mga pangit, alisin ang mga karumihan sa buhay mo. Bakit? Inihahanda ng pastor ang kongregasyon para magiging magandang babaeng ikakasal. Kanino? Magiging beautiful bride para sa groom. Ipipresent kayo ng mga pastor nyo sa groom kay Lord Jesus Christ. That is why maintindihan nyo sana ngayong gabi kung gaano kahalaga yung role ng pastor sa buhay mo. Hindi ka pwedeng mag-make-up ng sarili mo. Hindi ka pwedeng mag-ayos-ayos ng sarili mo. Mayroon talagang nakatalagang mag-beautify sa'yo, magre-refine sa'yo. Yan ang pastor mo. Malinaw. That is why the devil love rebellious people in the church. At ang mga rebelding tao sa loob ng church, madudungis ang mga itsura niyan. But they believe inside them that they're the bride of the Lamb. Huwag kayo masyak sa sasabihin ko. In Ephesians 5, anong sabi ng Bible? The Lord Jesus Christ will only return to a bride without spot, without wrinkles, but live in holiness and righteousness. Without blemish, without wrinkles, without spot, but full of righteousness and holiness. Yun lang ang klaseng bride ang babalikan ng Diyos. Kaya nga ang pastor walang ginagawa kundi alisin, tapyasin, i-rebuke at yung mga pangit sa buhay mo. Bakit? Kasi nga alam ng pastor ang trabaho niya, we will going to present you before God. Malinaw na. Pag hindi mo naintindihan, isipin mo, malituro niyan. Bakit? Pinapalitan na si Lord ng pastor. Sino may sabi? No one and nobody can replace God. But God had assigned a person, your pastor, to be your beautician. Para paghanda, pagharap mo sa Diyos, ikaw ang pinakamagandang bride. Paano nangyari? Wala ko nakitang minimake-upan. Marami ako na, ilang kasal na ho, nadaanan ko, anak ko kinasal, kami na misis ko kinasal. Ang mga minimake-upan, hindi ho nakikipag-away sa beautician. Ano ba tawag yan? Beautician ba yan? Okay? Yung nagpapaganda ng ano, hindi siya pwedeng, oy, wag, ayoko yan. Walang ganun. Hinahayaan niya. Tsaka na lang siya, kukuhaan ng comment pag humarap niya sa salamin. O ano sa tingin mo? O, ganun na lang. Pero during the process, the bride will not go against the beautician. Nagkakaintindihan tayo. Hindi siya lumalaban sa nagbi-makeup sa kanya, sa nag-aayos sa kanya. Pinapabayaan niya. Bakit? Nagtitiwala siya. Kaya nga ito, hinire niya eh. Bakit? Kaya niya hinire yung beautician na yon kasi nagtitiwala siya magaling mag-makeup. Ganon din. Ay, hindi ka nag-hire sa pastor mo. Diyos ang nag-hire. Kaya alam ng Diyos ang eksakto at tamang pastor na ilalagay sa buhay mo para mapaganda ang buhay mo, maihanda ka bilang babaeng ikakasal kasi haharap ka kay Kristo. I sense in my spirit very, very clear ang revelation ng Diyos sa atin lahat ngayong gabi. At saka ang kasal, mga kapatid, may oras.
Kaya nga sa mga nagme-make up, sa mga nag-aayos ng mga bride, 2 o 3 oras bago ang kasal, inihahanda sila. Nagkaintindihan tayo, may oras ho. Ganon din sa ministeryo ng pastor mo, hanggat buhay siya, hanggat buhay ka, hayaan mo siyang ayusin ang buhay mo. Karamihan sa mga mananampalataya, mangmang hindi alam ang katotohanan. Akala nila sila ang haharap sa Diyos. Somebody will going to present you. Even Paul, ano sabi niya sa church, sa mga kanyang mini-mission, that I may present you worthy before Christ. You can just imagine that. Somebody will present you before God. Now, if you are rebellious, if you do not allow your pastor to cleanse you, you are not allow your pastor to discipline you, what will happen to you? In your mind, you think that you're a bride, but your appearance, nakakadiri ang appearance mo. Why? Because ang beautician hindi ka niya naayusan eh. Malinaw na. Ang pastor mo nag-aayos sa iyo sa spirito para sa pagharap ng nalalapit mong kasal kay Kristo. At tandaan mo, isang simbahan, isang babaeng ikakasal na walang dungis, walang kapintasan, walang kulubot, bagkus puno ng kabanalan at katuwiran, siya lang ang bride na babalikan ni Kristo. Lift up your hands. Father, I pray that this message tonight will not just remain in our ears, in our heart, but it will penetrate into the very core of our spirit. That tonight we need to become good steward of our relationship with our pastor. Because now we know that our pastor is the assigned beautician, Father God, of our spirit, so that we will be prepared as the bride of the Lamb. Father, I pray, we ask for forgiveness of not honoring, of not obeying, of not acknowledging the pastor that you've given us. Cleanse us and forgive us. I pray, Lord God, that we will be able to do what is right. Honor our pastor, love our pastor, obey our pastor, allow our pastor to beautify us, to prepare us so that we will become a bride of the Lamb without spot or wrinkles, without blemish, and we will appear before Him holy and righteous. Hallelujah. Praise the Lord. Receive it now in your spirit. In the name of Jesus, in the name of Jesus, and the blessed people of God declare, Amen and Amen. This truth is seldom heard. Bibihira nyo marinig, mga kapatid. That is why, ako po'y namamanhik, share this to others para maintindihan nila. Now, let us study. The Lord Jesus Christ is the chief shepherd. Your pastor is the under-shepherd. 1 Peter 5:1-4. To the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's suffering, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. Watch me now. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. The chief shepherd is the Lord Jesus Christ. Your pastor is the under-shepherd. Kumbaga, bawat churches may mga naka-assign ang chief shepherd na under-shepherd. Kung saan kayong church nagbibilong, honor, obey, and acknowledge your pastor as the under-shepherd of the chief shepherd. Clear na yon. The Lord Jesus Christ gave gifts to the church before He ascended to heaven. Para patunayan sa atin na si Lord ay naglaan ng mga under-shepherd that will function, that will perform the function of the chief shepherd on earth. Naglagay siya ng fivefold ministry. Now, these are the gifts Christ gave to the church. The apostles, the prophets, and the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility, watch me now, is to keep God's people to do His work
and build up the church, the body of Christ, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son and became mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Nakita niyo ho? Alam ni Lord Jesus Christ na aakyat niya siya sa langit dahil tapos na yung kanyang assignment to die on the cross para bayaran kasalanan mo at kasalanan ko. Anong kasunod? Alam niya na habang nasa lupa tayo, mayroong demonyo at maraming mga temptation, nag-iwan siya ng fivefold ministry. At ang trabaho nila, i-equip tayo sa mga katotohanan, i-build tayo bilang simbahan, at tayo pagkaisahin at gagawing mature hanggang marating natin ang fullness ng Christ likeness. The groom is the Lord Jesus Christ, and He will only return for a church without spot or wrinkles, without blemish, but righteous and holy. Kaya ang gagawin ng fivefold ministry, todong pag-aayos, todong pangangaral, todong pagpapaalala, todong pagre-rebuke, todong pagdidisiplin, kasi alam ng fivefold ministry that one day you will be presented to the groom, which is the Lord Jesus Christ. Malinaw? If you want God to shepherd you, ito sa mga naguguluhan, kung gusto mong ang Diyos ang magpastor sa iyo, be strongly and accurately connected to the person God has called to pastor you or shepherd you. God is a God of protocol. Hindi ka ng Diyos direktang pagpapasturan. Although siya ang gustong magpastor sa iyo, pagpapastoran ka niya gamit ang tao o pastor na nangunguna sa buhay mo ngayon. I-honor mo siya, sundin mo siya, i-respeto mo siya. Bakit? Siya ang beautician mo. Pag ikaw ay disconnected, walang magme-makeup sa iyo. Pagharap mo, para mukhang bangkay. Pagharap mo. Nagkaintindihan tayo. Walang katino-tino, kaya hindi ka mapagkamalang bride. Wala ka na pupunta sa mga kasal. Everybody is facing towards the altar, and then yung bride, itatago yan. Pag sabi ng officiating minister, may I request everybody to please stand? Let us welcome the bride. Then all eyes are focused on her. At habang dumadaan, naglalakad ang bride, yung iba naiiyak. Bakit? Sobrang ganda ng bride. Bakit? Kasi mahal ang bayad sa pag-aayos sa kanya. Ganon din sa mga pastor. Kayong mga nakakarinig ng mensaheng ito ngayong gabi, be a good steward of your relationship with your pastor. Support rather than be a headache to them. Help them to be joyful in their work so that every word that we're going to release to you ay fresh word because they're doing it with joy, not with grief. Because pag sila nagpapastor sa'yo, na sila ay nalulungkot, hindi makakabuti sa iyo. Nagkakaintindihan tayo. Subukan mong galitin yung nagme-make up sa iyo. Subukan mo. Hindi kami make upan yan. Pag hindi kami ni-make upan yan, maputla ka pa sa paglabas mo doon sa kasal mo. Nagkaintindihan tayo. Nagkaintindihan po ba tayo? Tawag dito teamwork. Habang mini-make upan, yung bride, hindi yan pumapalag. Tsaka lang siya magko-comment pagharap niya sa salamin. Ano masasabi mo? Okay ba? Ay, gusto ko pong bawasan yung yung dito sa medyo bawasan mo lang konti. Tsaka lang siya. Pero during the process, wala siyang gagawin. Pakitaas ang kilay, tataas. Pakiyuko, yuyuko. Tagilid, tagilid. All truths are parallel. When the pastor tells you to do something, especially according to the Word of God at para sa ikabubuti mo, huwag ka na mag-inarte, gawin mo na agad. I'll be speaking to those who are stubborn. Matigas ang ulo sa kanilang mga pastor. Sa bandang huli, lalapit din naman sa pastor. Tumingin kayo sa akin. Kung yung tao na yan, yung pastor mo ngayon, ang siya talagang nakatalaga para pagpastoran ka, kahit anong talikod mo dyan, kahit ano pang iwas mo dyan, oras na matalisod ka,
nalusot yung paa mo kung saan-saan, nadapa ka, sa Kanya ka rin babalik. Nagkaintindihan tayo? Kaya better for you to listen to the message tonight. Bibihira ho kayo makakarinig ng ganito, mga kapatid. God is a God of protocol. Kung gusto mo talagang siya magpastor sa iyo, hala, sige. Sundin mo ang protocol. Yung tao na itinalaga niya para maging pastor mo, sundin mo. Nagpapastor na ang Diyos sa buhay mo. The kind of grace, let us study this before we end. The kind of grace that your shepherd or your pastor can release to you is God's grace. Pag naintindihan nyo ito ngayong gabi, ay lahat titino sa kanyang ugali at relasyon sa kanyang pastor. Alam niyo bakit? Kasi ang daladalang grasya ng pastor mo ay grasya ng Diyos. Proof ko sa iyo. 2 Timothy 2:1, you then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Saan ang grace? Who is the full of grace? The Lord Jesus Christ. But the question is, where is Jesus now? The carrier of grace. Romans 8:34, who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died. More than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Yes, the Lord Jesus Christ is the carrier of grace, but where is He now? He is already in heaven and we are here on earth. At ang sabi naman sa Ephesians 3:2, sabi ni Pablo, surely you have heard about the administration of God's grace. Administration of God's grace that was given to me for you. The grace of God that is in the life of your pastor is not for him, but it is for you or for all the congregation under him. Pag ikaw ho ay miyembro ng simbahan at mayroong kang pastor, yung grasya na kailangan mo, dineposito na ng Diyos sa buhay ng pastor mo, i-access mo na lang yan sa pamamagitan ng pagpakumbaba, pagsunod, pagrespeto, paggalang sa pastor mo at i-release niya yan sa iyo at magagawa mo ang gustong ipagawa ng Diyos sa iyo. Malinaw na. Totoo ho, si Kristo ho ang may hawak ng grasya. Kaso nasa langit na siya. Kaya bago siya umakyat sa langit, nag-iwan siya ng fivefold ministry. At ang sabi ni Pablo, surely you have heard the administration of God's grace. Ang pag-dispense, ang pag-administer ng grasya ng Diyos sa buhay ko na para sa inyo. Kung ako ang pastor nyo, lahat ng grasya na kailangan nyo, dineposito ng Diyos sa buhay ko. 1 Timothy 1:14, the grace of our Lord was poured out on me abundantly. What is God's grace? Ang common definition ng marami, God's grace is God's unmerited favor. Yan ang ating pagkakaintindi sa God's grace. God's unmerited favor, although you are not favorable, you are not worthy, but still, the Lord gave it to you. Yan ang grace. Pero habang tumatagal, nag-i-increase ang revelation. Sabi ni Pastor Wilbert Butchal, it is God's power. What is God's grace? God's power and ability working in you for you to become what God wants you to be. Bago pa tayo ipanganak, mayroon ng layunin ang Diyos at mayroon ang Diyos gustong marating tayo. The fact na ikaw at ako'y buhay sa mga sandaling ito, mayroong purpose ang Diyos. At para marating mo yung purpose at ikaw ay magiging kabuuan at ikaw ang magiging fulfillment, magiging fulfilled ka sa pagkatawag sa iyo ng Diyos, kaya buhay ka pa hanggang ngayon, kailangan mo ng grasya ng Diyos. At ang grasya ng Diyos na yan, yun yung pinakita ko sa inyo kanina, dineposito ng Diyos sa pastor mo, i-access mo na lang para you will become what God wants you to be. Malinaw na. Klaro. Kailangan malinaw to. Another definition of grace, it is God's power and ability. God's power and ability working through you for you to do what God wants you to do.
Ang Diyos ang may plano sa buhay mo, ang Diyos din ang tutulong sa iyo para magawa mo kasi anumang sinimulan ng Diyos, hindi kayang tapusin ng tao. Maliban ang taong yan ay ma-access niya yung grasya ng Diyos sa buhay niya, tsaka pa lang niya magawa yung gustong ipagawa ng Diyos sa kanya. Malinaw na. If you are called to be a pastor, the design of your life is for you to become a pastor, then you need to access God's grace. Where is that grace? In the life of your pastor. Mag-connect ka, mag-submit ka, mag-obey ka, mag-follow ka. Mag-humble ka ng buhay mo. Hayaan mo siya na make-upan ka. Hayaan mo siya na ayusin ang buhay mo. Disiplinahin ka. And that's the way you will going to access the grace and you will become what God wants you to be and you will be able to do what God wants you to do. This is the word of God for all of us tonight. Your pastor is the one preparing you for your great day, great wedding day, where you will face the groom, the King of Kings and the Lord of Lords, the Lord Jesus Christ. And you will be presented by your pastor as the beautiful bride, without spot, without wrinkles, without blemish, but holy and righteous. Who will do that? Your beautician. He will rebuke you, He will correct you, He will teach you, and He will train you. So that the moment you face God, then you will face with confidence because you know that you are a beautiful bride without spot, blemish, or wrinkles, but full of holiness and righteousness. As I end, nakikiusap po ako sa lahat, mga young people, young adults, even the old ones. Kung ang pastor mo ay mas bata sa iyo, o ikaw ay mayroong dating at saka datong, mas mayaman ka sa pastor mo, doesn't matter. Age doesn't matter. Status of life doesn't matter. All you need to understand is your pastor is the carrier of your grace, the carrier of your now word, and he is the one leading you towards your provision. And he is the one preparing you, making you a beautiful bride through his correction, guidance, discipline, and the now word released to you. Healthy spiritual nourishment released to you. Then you will become a beautiful bride that will face the powerful groom, the Lord Jesus Christ. God bless you all. Mahal ko po kayo. Sana ho ang aking pangangaral ngayong gabi ay umabuto sa inyong espiritu at nag-create sa inyo ng kaliwanagan upang ang lahat ng kadiliman at kaignorantihan ay mawala at mapalitan ng kaalaman at kaliwanagan dahil ang Diyos ay liwanag. Mabuhay po tayong lahat sa liwanag. Your table will never run out of food. There will always be food at your table. And the works of your hands will be blessed by the Lord. This is my declaration and decree in the Spirit. In Jesus' powerful name, the blessed people of God declare, Amen and Amen. Shalom.